Hello pong muli mga katambay, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga katambay, saan man sulok po ng mundo tayo naroon. Sana po ay maingatan po tayo. Ito po mga katambay, alam naman po natin na talagang bagong Pilipinas po, magmula po nung sila'y maupo, ang talaga pong kanilang ginagawa po yata achievement. Lalo po ang bagong Pilipinas kasama po institusyon ng Kamara at Senado. Ang kanila po yatang gagawing legacy sa ating bansa ay para lang po pabagsakin ang pamilya Duterte, mga katambay. Ito po, sa kabila po ng, siyempre po, nagpahayag po ang dating Pangulong Duterte nung nakarang araw lang po. Di po ba pinag-usapan po dahil nga po dito sa walang kamatayang EJK at yung war on drugs, saka yung sinasabing Davao squad na yan, kung ano-ano squad ang tinatawag diyan, di ba? Mga pagpatay daw po, di umano. Pero ito po, pakinggan po natin ang isa pong, nag-umeepal po yata mga katambay, kasi wala po siya sa hearing di ba? Ang isang Senate President, mga katambay, umeepal po yata. At ito po, meron po siyang ginawang sa Senado, yung kapihan, at meron po siyang mga pahayag, mga katambay. At mapapansin din po natin dito sa paikinggan po natin sa balita, yung pagiging, yung bias din po, tingnan nyo po, yung balita, yung mainstream media, kung paano po nila, pasamain yung mga sinabi po ni dating Pangulong Duterte sa Senate hearing, mga katambay. Tingnan nyo po, meron pong may dating pagka pinainggan mo mainstream media, parang napakasamang tao ang lumabas lahat sa bibig ng isang dating presidente, mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin ang isang Senate President na hindi po dumalo at wala po siya ron sa Senate investigation po ng ginawa po ng pamumuno po ni Senator Coco Pimentel, I think. Opo. Ito po, pakinggan po natin. Di ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw ho siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Hindi okay yon, ha? At tama nga, gaya ng nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Napakinggan po natin mga katambay. Yung sinasabi po ng isang Senate President, mga katambay, at ng media. Nakita nyo po yung media, talagang meron na pong paratang sa dating Pangulong Duterte na talagang napakatagal na raw pong pumapatay ng dating Pangulong Duterte. At sinasabi pong umuulan daw po ng isang damukal na pagmumura, mga tambay, sa Senado. Totoo po ba yon? Umuulan po ng isang damukal at napakaraming mura, mga tambay. At ang isa pa, dito po sa Senate President, hindi pa pala niya nababasa. Di ba? Wala pa siyang idea. Hindi pa niya napapanood. Wala pa siyang idea pero may conclusion na po siya. At sinasabi niya na rin po antimano sa media na talagang hindi rin siya yung sa kanyang kasaloobin o sa kanyang paniniwala. Talagang ang dating Pangulong Duterte parang yung pagmumura talagang gagawin at nagawa na rin dito sa Senado, mga katambay. Itong isang Senate President, mga katambay. Di po ba?
Ang mahirap po dito, no? Komento po na inyong lingkod. Talaga ang media. Talaga nagkakaroon ng biases, di ba? Ang mainstream media. Kung pag-aaralan mo kung paano po sila magpahayag sa balita. Di po ba? Parang pinakakasuhan na po. Hindi raw po ba kakasuhan ng dating Pangulong Duterte? Dahil dito po raw sa dami at sandamukal na parang inabi na raw po ang napakarami raw pong pagpatay na ginawa ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Para po ba ang dating Pangulong Presidente ang ating PRRD? Katulad po, abogado po ito, si Senator Chis Escudero, ang Senate President. Abogado po ito. Alam niya po yun. Kaya nga lang po, nagagamit po nila. Nagkakaroon po sila ng exposure. Katulad po niyan, media mileage, di ba? Di mo, ang nagiging trabaho po nila, puro politika po. Halos 3 taon na po, magta-3 taong politika na po, ang nagiging trabaho po ng dalawang institusyon po ng Kamara at Senado, mga katama. Yan po ang nagiging trabaho po. Yan po ang legacy po ng bagong Pilipinas po natin ngayon. Ang legacy nila, puro pamilya Duterte. Ibalik po natin dito. Yung sinasabi ko nga po mga katambay, napanood natin pare-parehas ang hearing. Napakahaba nga di ba? Hindi bababa sa 9 na oras, mga katambay. Ano po ba ang mga galit ni dating Pangulong Duterte? Nagagalit siya sa nangyayari sa ating bansa. Di ba? Yung napakalaking pagbabago ng bansa, lalo sa krimen at droga. Ngayon ay bumabalik. Di ba? Yung damdamin ng isang parang ama ng isang bansa, magulang mo, yung bang dinisiplina mo yung anak mo na tumino. Nung mawala ka lang, sandali ka lang nawala, nawala ka lang ng ilang taon. Pagbalik mo, grabe na yung anak mo, di ba? Yung dinisiplina mo tumino, di ba? Nawala sa mga bisyo, lalo sa bawal na gamot. Di ba? Pagbalik mo, grabe, mas lumala pa. Hindi ka ba magagalit noon? Di ba? Bilang ama, na yung anak mo ayaw mo mapasama, lalo sa bisyong droga, at may kasama pang krimen. At bilang bansa, may korupsyon pa. Di ba magagalit ang isang pangulo na nagdaan, na talagang yan po ang naging priority niya, di ba? Korupsyon, krimen, at syempre po ang droga. Dahil nga po gusto niya isalba ang lahi ng Pilipino, lahing Pilipinas. Di ba? Gusto niya isalba ang tao sa Pilipinas, tayo. Ang mga susunod na henerasyon na hindi po maging kagisnan ng ating lahi ay parang ang droga sa kanila ay normal lang. Sa kabila ng ito, alam naman natin hindi normal ito. Di ba? Dahil pagka gumamit ka na ito, masisira na buhay mo, pati pagkatao mo. Masisira at lalamunin. Masisira ang ulo mo rito Di ba? Tapos, yung sinasabing pagmumura dito ng dating Pangulong Duterte, di ba? Expression niya yun. Galit siya sa krimen. Galit siya sa droga. Tapos, yung pumalit sa kanya, ano po ang klase ang pumalit sa kanya? Anong klase? Lalo sa pagsugpo ng droga, krimen at korupsyon. Saan po dinadala lang? Saan dinadala? Sa figure lang. Sa release lang. Magsasalita lang sila, hindi totoo. Hindi totoo na tumataas ang krimen, tumataas ang korupsyon, tumataas ang volume, o gumagamit ng droga. Saan ka lang dadalhin? Sa release statement. At pasisinungalingan po na hindi totoo lahat ang nangyayari po sa ating bansa. Para pong mga bulag, pati mga media. Ang mainstream media, bulag din po sa katotohanan, mga katambay. Lalo po ang Senate President. Di po ba? Na wala siyang ka-idea sa napakatagal at hindi niya pa nababasa kung ano man ang kanyang babasahin dito sa hearing na naganap, pati ang mga testigo, di ba? Pero nagbibigay na po siya agad ng pabor, one-sided na po. Mas pinapaboran niya po. Sa bagay, nasa Senate po sila, nasa institusyon po sila ng Senate, lalo po ang Senate President, di ba? At nasa administrasyon po sila. Alam naman natin 'yon. Di ba? Pinoprotektahan po ito. Lalo po ang institusyon itong dalawang ito, ang Kamara at Senado, di ba? At napakatindi po ng mga akusa, di ba? Sa dating Pangulong Duterte.
Di ba? At nalaman din natin ang katotohanan na ang ginawa ni dating Pangulong Duterte ay naaayon sa batas. Lalo sa pagsugpo ng krimen at illegal drugs sa ating bansa. Naaayon sa batas. Pati po ang kapulisan. Alam ng mga kapulisan ang mandato nila dahil pinag-aralan nila yan, di ba? Sa criminal, yung College of Law, sa Criminal College of Law. At nakapagturo pa dyan ang dating Pangulong Duterte. Yan po ang itinuro niya rin. Di ba? Kaya, hindi po tangat bobo mga pulis. Nagiging tangat bobo lang ang pulis. Pagka ito'y naging iskalawag na at naging nung usong-uso ang Ninja Cup. Di ba? Dahil nga sila'y nilalamo na rin ng pagkagahaman sa salapi at sa droga na pinagkukunan din nila ng kanilang resources o extra income yata. Lalo yung mga pulis na ang ambisyon yata talagang yumaman din. Dahil napakadali raw pong yumaman dyan sa droga. Di ba? Pero yung mga pulis na nakapag-aral yan, alam nila ang mandato nila. Hindi pong mandato nila yung pumatay ng pumatay. At hindi mo rin pwedeng isisi kay dating Pangulong Duterte yan. Dahil mandato niyang protektahan din bilang presidente ng bansa ang mga Pilipino. Saka, maliwanag din na sinabi ng dating Pangulong Duterte. Bago niya gawin yan, nag-warning siya. Nag-warning siya sa masasama na pumasok sa masamang bisyo. Di ba? Lahat ng klaseng uri na kasamaan, nag-warning siya. Di ba? Sa lahat, mamamatay tao, magnanakaw. Di ba? Kasama mga hold-upper, randing and tandem. Di ba? At mga korap na mga politiko o sa mga ahensya ng ating gobyerno. Nag-warning siya, tigilan nyo yan. May kalalagyan kayo. Ito ang batas. Sumunod kayo sa batas. May batas. Di ba? Katungkulan po ng Pangulo na protektahan ang buong Pilipinas, lalo kung ito'y nalulugmok na, nagiging narko na, lalo pagdating sa droga ang ating bansa. At nalaman din natin yan at hindi naman po tulog. Hindi po bobo ang isang speaker, ang isang Senate President na hindi niya alam na pati po lagana po ang droga sa ating bansa. Hindi lang po mahihirap ang tumatangkilik dito. Meron din pong mayayaman, may mga artista, may mga sikat, may mga politiko. At sa katunayan, meron din presidente, first lady, at mga sangkot po na pinatutunayan po ito ni Cathy Binag dahil meron po siyang hawak na USB na hindi bababa sa 150 pieces of USB na kanyang hawak na ebidensya rito sa Pangulo daw na talagang tumatangkilik daw ang pamilya ng Pangulo sa droga at kasama po ang kanyang grupo, ang kanyang mga barkada na meron po silang Voltes 5, mga tambay. At merong code na white shirt. Di po ba? Kaya galit na galit ang isang presidente. Yung kanya expression, yung sinasabing mamamatay kayo. Mamamatay kayo talaga. Una-una pag lumabang kayo sa batas. Dahil nasa batas, ano po ang mandato ng mga kapulisan? Di ba? Lalo yung matitino. Di ba? Nasa batas mamamatay ang kanilang aarestuhin kung ang buhay nila'y manganganib. Di ba? Mas gugustuhin ba ng isang naglilingkod at pinatutupad ang batas na isang pulis na siya ay manganib ang buhay niya, tapos yung isang kriminal na pinasusuko mo, ayaw sumuko dahil mayroong karga. For example, bangag, may barel. Di ba? Ayaw sumuko dahil nga meron siyang barel at lalabanan ka talaga ng patayan. Ano gagawin ng isang kapulisan kung nasa bingit na nakamatayan ng kanyang buhay? Di po ba? Kaya nasa batas pa rin yun. Walang nilalabag na batas. At ang dating Pangulong Duterte, mga katama, hindi mo po pwedeng kasuhan. Bakit? Mandato niya yun Di po ba? At hindi mo rin pwedeng kasuhan. Kung meron man nilabag na batas ang kapulisan po ang iimbestigahan doon. Meron pong batas na huhusga po sa kapulisan, hindi po ang tamang ahensya o institusyon ang huhusga riyan. Hindi po ang Kamara at ang Senado. Hindi po yung institusyon na yan. Marami po mag-iimbestiga diyan, di ba? Lalo sa kapulisan. Di ba? Nandiyan ang NAPOLCOM, NBI, di po ba?
ano pa, kapulisan natin. Di ba? Napakarami mag-iimbestigar yan. Hindi po mandato ng Kamara at Senado yan. Lalo sa mga patayan sinasabi. At ang isa pa, di po ba? Meron po bang isinampang kaso man lang sa dating Pangulo? Kaya nga hinahamon sila eh. Lalo itong si Senadora De Lima, dating senadora at naging DOJ Secretary. At naging nagkaroon din ng kantungulan, I think, di ba? Sa human rights. Halos lahat meron siyang pagkakataon makalikom ng napakaraming ebidensya dahil siya mismo nagsasabi sa Senado sa hearing, napanood natin, na napakaraming pinapatay daw po ang war on drugs. Magmula po sa Davao. Di po ba? Meron nga raw pong mga bayaran pa, di ba? Na pag nakapatay kayo, may reward system pa. Di po ba? Pero sa kabila ng isang magaling ding abogado yata ang De Lima, di ba, sa tagal ng panahon na yung ibinibintang nilang war on drugs o EJK sa dating Pangulong Duterte, ni isa, wala po silang kasong isinampa. Napakagagaling na abogado rin nila. At yung sinasabi nilang napakaraming namatay na libo-libo, wala man lang sila sinampang kaso, magmula pa raw po nung mayor ito, di po ba? Kaya nga, ano nangyayari lang sa ating bansa? Yung mismo nag-aakusa, hanggang Senate hearing lang, hanggang Congress hearing lang, hanggang dun lang nagtatapos. Dahil nga ito, media mileage. Kailangan pabagsakin ng mga Duterte dahil ayaw na nila makabalik ang isang matinong politika sa atin, isang matitinong politiko sa atin, di ba? Kailangan nilang i-demolition job ito. Di umano, mga tambay. Dahil nga kasama rin dito, di ba? Pagka kasi dito mo hiniring, pagka dito ka nag-hearing sa dalawang institusyon na ito, ang Senado at Kamara, karamihan po dyan, di ba? Karamihan dyan, di umano, puro trial by publicity lamang. Dahil hindi po sila ang tamang ahensya para, humusga at magpataw ng parusa. Di ba? Hindi eh. Kaya itong ginagawa po nito, pati interview kay Senate President, wala. Ano lang ito? Papogi. Di ba? Ginagamit lang nila ang kasikatan ng mga Duterte dahil nga siya lang ang presidente nga napakaganda na nagawa sa loob lang ng 6 na taon. Napakaraming achievement ng isang Duterte. Napakadami. Yung build lang niya, ubod ng dami. Tapos sinamahan niya pa yung pagbaba ng volume ng korupsyon at krimen, lalo ang droga. Di mo ba? Siya lang ang nakagawa nun. Sa kabila ng meron pa tayong dumating na napakaraming problema ng bansa. Di ba? Meron mga dilubyo natin, hindi naman mawala sa atin ang mga bagyo. Ang ating bansa immune dyan. Paglindol, pagputok ng bulkan, at yung pinakamabigat, pandemya. Pero sa kabila nun, nahihandle ng mabuti ng isang napakagaling na presidente. Pero ngayon, sa bagong Pilipinas, bagyo pa lang, hindi pa super typhoon. Kumakamot na ng ulo. At siya pa mismo nagtatanong kung ano gagawin natin. Hindi. At walang legacy. Ang tanging ginagawa lang nilang legacy, kasama yata ang Senate President yata, pati ang institusyon ng Kamara, ang Speaker of the House. Ang gusto lang nila maging legacy sa pagkatao nila, pabagsakin lang ang mga Duterte. At katulong po yata ang mainstream media, mga katambay. Nakita nyo po, pati pagsasalita, pati pag-approach, kung paano po sila magsalita, sa kanilang mga balita, talagang napakasama na, no? Napakaraming pinapatay, mga tambay. Yan yung sinasabi ni Kamanong. Kung ikaw isang leader, kailangan may yagbols ka. Gagamitin mo yung mga salita na yan. Ano yung ginamit the example ni dating Pangulong Duterte sa hearing, di ba? Hindi mo makukuha ang mga kriminal, ang mga drug addicted, ang mga rapists, ang mga corrupt. Hindi mo makukuha yan. Mga smuggler, hindi mo makukuha sa magandang salita yan na, "Hoy, magsitino na kayo. Magsisuko kayo." Pwede ba? Magsisuko na kayo. Pinasusuko ko na kayo, pinagbabago ko na kayo. Susunod sa iyan? Mapapasunod mo yan? Senador? Escudero? Sa ganon? Na kailangan hindi magmura? Ano ang sasabihin ng isang pangulo na kailangan may pananakot ka? O sasabihin niya, mga PI kayo.
Mamamatay kayo, papatayin ko kayo pag hindi kayo tumino, hindi kayo nagbago at hindi nyo nilayuan ang bisyong droga. Di ba? May pagbabanta. Pero hindi ibig sabihin na may binabantaan mo siya, gagawin niya yon. Pananakot lang yon. Dahil puro yon, kriminal. At wala na sa katinuan ng mga pag-iisip nun. Di po ba? Dahil sanay na sanay gumawa ng masama na yon. Kaya kailangan mo ipatupad ang may kamay na bakal. Pero ang media, kasama yata ang Senado, ibang klase ang pananaw nila. Literal. Pag sinabing marami kong papatayin, sa kanila, totoo na. Ibang klase. Di ba? Parang magulang lang yan, di ba? For example, madalas nating sinasabi, di ba? Pagka may ginawang hindi maganda ang mga anak natin, di ba? O ano sasabihin natin? Pagagalitan mo, di ba? Pag hindi ka naglubay, ako ang papatay sa'yo. Pag hindi ka tumino, gagawin ba ng magulang yon? Kung gagoy anak niya, hindi niya gagawin yon. Pananakot lang yon. Para siya tumino, di ba? Meron pa nga, di ba? Meron mga sinasabi. Pagka, sinasabi? Pagka hindi mo nakita, pag hindi mo nakita, makikita mo sa akin. May mga term na gano'n di ba? Pero yun nga sinasabi ni Kamanong, sinasabi na inyong lingkod. Pananakot lang yun. Dahil ang tinatakot mo, hindi na normal. Natural lang yun. Yun ang sinasabing politiko, na may political will. Yung pagiging makabayan niya, ayaw niyang malagay sa bingit ng alanganin ng isang bansa na balang araw, mawala man siya sa mundo. Ayaw niya makita ng susunod na lahi niya, lahi natin, ng ating bansa, lugmok sa kahirapan, lugmok sa korupsyon, lugmok sa droga, di ba? Lugmok sa krimen. Di ba? Yung bang hindi magugustuhan ng isang makabayang presidente yan. Yung mga ngayon, siguro, ang magugustuhan nila. Dahil karamihan po yata ng mga politiko natin, puro makasarili. Sarili lang ang iniintindi. Walang pakialam sa mga Pilipino. Kahit maghirap ka riyan, kahit malulong ka sa droga dyan, kahit gumawa ka ng krimen dyan. Di ba? Ganun po. Magnakaw kayo na magnakaw dyan. Dahil kami, nagnanakaw din, di umano. Pero, believe ka rin walang media man lang tumututok sa mga korupsyon sa ating bansa. Nandiyan ang PhilHealth. Nandiyan ang 5,500 flood control. Hindi po tinatapik ng media yan. Di po ba? At yung issue po ng 2 tao lang humahawak ng pondo. Sila lang po ang talagang pinaka-boss sa pera ng bayan. 2 tao. Walang investigasyon yan. Wala pong tinatapik ang mainstream media dyan. Diba? At yung pinakamalaking natuklasan po ng mga Pilipino, yung kanilang pong ginawang pag-revise ng bill o batas ng dating senador. Matagal na po ito. Hindi pa presidente si dating Pangulong Duterte. Umiiral na po ito yung kanilang MOOE na extraordinary expenses. Yung liquidation nila by certification lang. Wala pong tinatapik po dyan ang mga mainstream media, lalo po yung budget po ng 2 ahensya na ito, 2 institusyon na ito, na walang public hearing. Napakasarap pag-usapan yan. Di ba? Na napakatagal ng panahon. Hindi lang po 6 na taon. Sa panahon po yata yan, naipasa. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, sa panahon pa po yata, ng panahon ni Gloria po yata, naipasa na yan. O mas Ramos, I think, meron pong nabanggit dyan yung mga nagsusuri, yung mga makabayan nating mga matatalino. Di ba? Pumutok yan. Di ba? Pero wala po dyan pakialam ang media. Wala po silang pakialam dyan. Mas may pakialam po sila ngayon sa bagong Pilipinas. Sa mga Duterte lang, mga tambay. Kasi katulad po ng isang Senate President na hindi man lang niya, hindi pa niya napapag-aralan, hindi pa niya nababasa, hindi pa niya napapanood ang buong hearing, may konklusyon na siya. Pinapabura niya na ang lahat ng sinabi ni Senadora Risa Hontiveros, di ba? Wala nga Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Hindi po pwede sa korte yan, di ba? Ano sabi? Yung sinasabi mo, ang gusto mong palabasin, totoo yung sinasabi mo. Dapat ikaw magpatotoo niyan, hindi ako. Yung maakusa mo sa akin, inaakusahan mo ako
Saka yung sa batas, hindi nga kasi abogado si Senadora Risa Hontiveros eh. Merong batas, may kanya-kanyang tungkulin ang bawat lingkod bayan sa ating bansa. Katulad niya, Pangulo, siya yung magpuprotekta sa mga Pilipino. Ito namang mga pulis, meron din silang mandato. Meron silang mandato na susundin. Ipatutupad nila ang batas pero hindi kasama sa mandato nila na pagpapatayin lahat ng aresto nila lalo kung sumusuko ito at hindi nanganganib ang kanilang buhay. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Talagang halos lahat po. Wala kang, pati po mga abogado po yata ngayon, kahit senador, kahit abogado ka, basta lang mapaganda at kasama ka ron sa sinasabing grupo yata ng demolition job di umano, talagang nabobobo po mga katamay. Nabobobo rin po sa batas. Kahit po ikaw isang abogado mga katamay at politiko yata. Grabe no? Talagang napakarami natin natuklasan lalo sa batas kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga hindi nila makakasuhan. 6 na taon naglingkod. Magtatatlong taon na hindi siya presidente tapos hindi na rin siya mayor. Iniimbestigahan na siya ni dating Senadora de Lima hanggang ngayon. Wala pa rin. Saan dinadala? Saan lang dinadala? Sa International Criminal Court. Grabe. Dahil nga, hindi nila kayang ipanalo yung binibintang nila. Dahil lahat ng ginawa ng isang dating Pangulo ay naaayon sa batas. Di ba? Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nakagusto po. Siyempre po sa mga nagla-like, share, and subscribe, comment. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli, ingatan nawa po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.